Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong komento dito sa naging pahayag ni Congresswoman Luistro. Ayan, bali ang nakalagay nga sa Senate rules ay 16 votes ang kailangan para ma-impeach si VP Sara. Ngayon, ang gusto niya mangyari, gagawin 15 votes kasi nga raw yung dalawang senador katulad ni Senador Bato de la Rosa ay hindi magiging Senate judge. Pati si Senator Jinggoy dahil nakakulong. Kasi si Senator Bato, alam naman natin, nagtatago, 'di ba? So inihiling niya na bawasan yung nakalagay sa Senate rules at ang pagkakalam ko nakalagay rin yung sa Constitution. Kumbaga hindi sila nagtutugma naman ng pahayag ni Senador Lacson. Si Senador Lacson naman ay gustong palayain pansamantala para maging Senate judge si Senator Jinggoy, 'di ba? So sa huli nating tatalakayin, abangan rin natin ang sasabihin ni Attorney Powa, ang attorney ni VP Sara. So yan ang ating mga tatalakayin ngayon. Uumpisaan nga lang natin kay Luistro kasi nandito na naman yung yung pambabaluktot ng rules at konstitusyon. So umpisahan na natin. Dapat ang mga senador mag-represent ng interest ng sambayan ng Pilipino during that impeachment trial. And if you are detained, if you are in hiding, Ayan na, binabanggit na niya. the question is, are you representing the interest of the Filipino when in fact you cannot attend? O sige, sabihin na natin ganun, kung hindi sila maka-attend, sino ba ang may kasalanan? 'Di ba? Pinauhuli nyo, wala namang warrant sa Philippine Court o labag sa konstitusyon natin. Hindi nakipag-coordinate ang ICC sa Philippine Court, basta na lang pumasok ang ICC. O, tama ba 'yon? Mali, 'di ba? Yan ang issue kay Senator Bato. Kaya ngayon hindi natin masisisi si Senator Bato na magtago kasi labag sa konstitusyon yung ginagawa nyo 'di ba? Alam naman namin yan Pakanan nyo yan Maglalakas loob ba ang ICC kung walang basbas ni PBBM? Biro nyo sarili nyong diskarte, tinutuligsan nyo. Pakana ng amo mo yan 'di ba? Nahulihin si Senator Bato kahit labag sa konstitusyon. Pangalawa, si Senator Jinggoy talagang gusto nyo ipakulong para mabawasan yung mga boboto kay SP Alan para manatiling Senate President, 'di ba? Kaso wala pa rin bumabaliktad hanggang ngayon. Hindi pa natin alam kung totoong pupunta si Joel Villanueva, 'di ba? Sa special session na tinatawag nila kasi mag-aayos ng budget para sa mga proyekto ng pamahalaan ng Pilipinas ni PBBM, 'di ba? Hindi nga natin alam kung saan na naman mapupunta yung budget na yan Yun ang dahilan kung bakit hindi makakadalo si Senator Jinggoy pati si Senator Bato dahil kasalanan nyo. Political persecution ang ginagawa nyo. Pinahuhuli nyo nang hindi dumaan sa Philippine Court yung warrant na galing sa ICC. Tama ba yun? Labag sa konstitusyon yun. Labag sa karapatan ng tao yun, ng mga Pilipino. So tuloy tayo. Because of your personal dilemma, no? Personal dilemma kasalanan ng boss mo yan. So, we cannot subordinate the constitutional mandate to the situation in the Senate. We need a Senate that is functioning. And for all of the procedures that the Senate will be doing, we need senators who are able to do their job. Lahat naman yan kayang gawin ng trabaho nila Kaso ang problema, kinasuhan nyo. Pinakulong yung Senator Jinggoy. Si Senator Bato kaya hindi yan lumulutang kasi kapag nawala yan, napunta ng dahig, magiging minority na lang talaga sila SP Alan. 'Di ba? Malaking sakripisyo yung ginawa ni Senator Bato. Ngayon, pinamamanhunt nyo. O the rest ng mga senador, pinapakasuhan nyo pa rin ng plunder. Lahat gusto nyo ipakulong porket ayaw pumanig sa inyo, 'di ba? Kasi alam naman natin na mali ang ginagawa nyo Biro nyo sa impeachment, ngayon lang tayo nakakita na ang kinukuha nilang mga testigo, kidnapper, nakulong na, matitindi ang mga kaso. Napatunayan naman ni Attorney Powa na na hindi siya kabilang sa grupo ni VP Sara, 'di ba? Mga volunteer lang sila. Natural i-approach yun campaign yan 'di ba? Naipaliwanag yan nila Attorney Powa ng kampo ni VP Sara kita nyo mga yung mga testigo nyo, yung mga resource person nyo, mga may kaso sa saligang batas ng Pilipinas. And if one is hiding, purposefully hiding from
from not only his job but from the people, then Hindi siya nagtatago sa taong bayan. Nagtatago siya doon sa mga gustong kumidnap sa kanya. 'Di ba? Hindi siya nagtatago sa trabaho niya, si Senator Bato. Nagtatago siya, gusto siyang kidnapin. Labag sa konstitusyon yun yung ginagawa nyo ng amo mo. 'Di ba? O biro mo hindi dumaan. Kagaya sabi natin hindi dumaan sa Philippine Court. Diretso ang ICC sa pag-i-implement ng warrant of arrest. Tinapakan na yung soberenya ng Pilipinas, hindi na ginalang yung saligang batas ng Pilipinas. Yung judiciary natin, hindi na ginalang. Ano yun? 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, nagtatago sa taong bayan, pati sa kanyang gampanin, tungkulin sa taong bayan. Kalokohan. he shouldn't be included in the number when we count. Hindi, kasi kaya nyo yung sinasabi para maging pabor sa inyo yung paghahatol kay BP Sara, mapadali ang impeachment ni BP Sara. Alam naman namin na minamanipulate nyo eh. O kahit na si Win Gatchalian, ano ba si Win? Senator Win. O, nakalagay 13 votes bago mo mabakante lahat ng posisyon, including the Senate pro tempore, 'di ba? Anong ginawa nyo? Niluklok nyo ng puwersahan. Binali nyo yung Senate rules at konstitusyon. 'Di ba? Binend nyo ng sobra para mailuklok nyo si Senator Win. Whether this is for quorum purposes or whether this is for the determination of conviction. Hindi enough na meron tayong batas. Yung batas dapat tumutugon sa kasalukuyang sitwasyon. It should be able to respond. Sa madalit salita, gusto nyong palitan ang saligang batas at ang konstitusyon. 'Di ba? Na gusto nyo talagang palitan na naayon sa kagustuhan nyo. 'Di ba? Gusto nyo yung susunod sa inyo yung batas, hindi kayo ang susunod sa batas. 'Di ba baliktad? Mali yung sinasabi niya eh. 'Di ba? Na dapat ikaw i-align mo yung prinsipyo mo sa batas ng Pilipinas, sa konstitusyon ng Pilipinas. 'Di ba? I-align mo yung mga ebidensya mo na naayon pa rin sa konstitusyon. 'Di ba? Na hindi nakalalabag. Kung 16 ang sinasabi ng konstitusyon natin, ang saligang batas bakit mo babaguhin? Anong karapatan mo? 'Di ba? To the current demands of time. It's not even the House of Representatives recognizing the election of Senator Gatchalian as Speaker Pro Tem or other legal luminaries, members of the Supreme Court, academe, and all other sectors in our society, but the Senate itself. The Senate itself recognizes the leadership of acting Senate President Gatchalian. Kasi tinakot nyo, 'di ba? Tinakot nyo. AFP, walang natanggap na threat. PNP, walang natanggap na yun. Si Matibag lang ang merong nakasagap na intel na may threat sa Senado. Kundi nyo ba naman minamanipula, 'di ba? Tinakot nyo eh. Ano bang magagawa nila SP Cayetano kung kakampi nyo ang administrasyon, 'di ba? Nasa inyo ang pulis, kapangyarihan, sundalo. Ang dami nyo, kongreso, nakila Win Gatchalian. Sino ba naman si SP Alan? Iilan lang sila ron. 'Di ba? Pinagtutulungan nyo. Kapag ka hindi umayon sa inyo, pakukulong nyo. Ganun kayo. Hindi natin kasi pwedeng sabihin na kumampi sa inyo. Kung hindi yang kakampi, pakukulong nyo, kakasuhan nyo, tatanggalin nyo. 'Di ba? Ganun 'yun. Tinakot nyo sa madalit salita. Kasi nag-i-issue na sila ng mga notices, yung mga staff mismo sa Senado ay dumadalo sa mga hearings. Natural, dadalo yan. Takot matanggalan ng trabaho yan eh. Hindi naman kasali yan sa kaguluhan eh. Dinadamay nyo eh. Pati sweldo niya maapektuhan. Anong alam niya mga yan? Away politiko yan eh. Susunod lang yan kung sino malakas. 'Di ba? Kahit mali, susunod yan. 'Di ba? Ano magagawa nila? Sige. Yung personal capacity nila, kaya ba nilang labanan si PBBM? Kaya ba nilang labanan si Win Gatchalian? Kaya ba nilang labanan si Senator Soto, si Juan Bol, o si Pinky? Kaya ba nilang labanan niya? 'Di ba? Si Director Matibag, kaya ba nilang labanan yan? Ang mga empleyado, kaya ba nilang labanan yan? Yang mga empleyado na yan, nagtatrabaho yan para mabuhay, hindi para makisali sa mga politika. 'Di ba? Na under the Yang sinasabi mo hindi yan kumbaga hindi yan basehan na nire-recognize, 'di ba? Si Win Gatchalian nire-recognize na itong mga institusyon na to, all branch of government, hindi yan ang basehan. Ang basehan yung saligang batas. Huwag nyong itatak sa taong bayan na yan ang basehan. Kasi nandiyan yung pananakot eh. Pero pag pinag-usapan ang saligang batas ng Pilipinas, kung ano ang sinasabi doon, kung paano mo ihahalal ang bagong Senate President, kung
ano ang mga rules na dapat mong sundin, dun tayo maniniwala, 'di ba? Kasi ngayon marami ng yung mga nagmamanipulate, nananakot, 'di ba? Para lang kumampi sa kanila, 'di ba? Directive of this, the acting Senate President with the newly elected Secretary General and Sergeant at Arms. So it's not even us recognizing Senator Win Gatchalian, but the institution itself, there's already that recognition. Nakakapagtaka, 'di ba? Pagdating sa kila SP Alan, lahat may kaso. Pagdating sa bagong majority kuno ni Win Gatchalian, walang kaso. Involved pala sila sa flood control. 'Di ba? Ganun kasimple. Yung pagmamanipulate nila, basang-basa mo, kitang-kita mo, 'di ba? Ganun nila iparamdam yung kapangyarihan nila, 'di ba? Lahat kinasuhan, kinulong si Senator Jinggoy, 'di ba? Of course, acting SP has been elected as Senate President pro tempore. And because of the prior declaration of vacancy of all positions, including the position of the Senate President, Hindi mo pwedeng ibakante yung Senate President. Alam mo kung bakit? Talunin mo muna yung 13. Wala pa kayong 13. 'Di ba? Common sense lang yun eh. Hindi mo kailangan makapagtapos ng napakataas na antas sa buhay para maintindihan na mas lamang yung 13 kaysa sa 12. 'Di ba? Ganun ka basic, 'di ba? Yung pangunawa na gagamitin mo para talunin ang isang Senate President position. 'Di ba? Bakit nyo ini-include na bakante yung posisyon? Natalo mo ba yung 13? Yun ang tanong eh, 'di ba? Pinipilit nyo kasi yan kasi pag si Senator Alan ang presiding judge sa impeachment ni BP Sara, nangangamba kayo na baka hindi matupad ang plano nyo. 'Di ba? Ganun ka basic yung mga yung mga dahilan na kung bakit nyo pinipilit na iupo si Win Gatchalian. O pinangakuan nyo si Chis Escudero na siya ang iupo yung Senate presiding judge, 'di ba? Kaso natuloy ba? Hindi, 'di ba? Ganyan kayo kasinungaling, 'di ba? automatic as Senate President pro tempore, he is the acting Senate President. Kwento mo sa pagong. Salamat, Eden. Our next question will come from Jonathan Andalop, GMA7. Good morning po. Dito po ako sa gilid. Kung sabi ni Senator Lacson, only the prosecution and the defense can make a motion to reduce the threshold of 16 votes to convict an impeachable officer, in this case, Vice President Sara Duterte. Does the House prosecution team intend to make such motion para bawasan yung threshold ng 16 votes to convict? We have not actually discussed about that as being a team, no? But I have expressed my position already that concerning the threshold for the purpose of conviction, it is important to realize that the Constitution and the laws are evolving. Why do I say that? Because Kasi para umayon sa gusto nyo, kagaya ng sabi natin kanina. Dahil kasi hanggat kaya nyong baluktutin yung batas, hanggat nandiyan dyan si PBBM na bakapan kayo ng Malacanang, babaluktutin nyo para matupad yung kagustuhan nyo. Ganun yun. Ganun ka the basic. Constitution should be responding to the demands of time. Talagang tinataon nila no? Kasi ang balak nila, kapag na-impeach si BP Sara, diretso sila sa charter change. Kasi after ng impeachment ni BP Sara, ang sabi, huhulihin na yung mga senador ni BP Sara. 'Di ba? Yung mga nag-iimbestiga sa flood control. Yun na ang mangyayari. Ngayon, diretso sila sa charter change para mailuklok na Prime Minister si PBBM. Kasi nangangamba sila kapag hindi natuloy ang impeachment ni BP Sara at hindi na impeach si BP Sara, tatakbo ng 2028, mananalo. Doon sila mayayari. Lahat makukulong. Just like any other law, no? And very enlightening itong nangyaring change of leadership sa Senado because it invited our attention to look into the doctrine behind Avellino versus Cuenco Ay, dyan paliwanag natin ulit yung Abilino versus Cuenco na yan. na in several occasions ay na-practice na rin ng Senate at nagkaroon na rin ng mga succeeding Supreme Court decisions along the same line, no? So, ang sa akin naman, let us anchor also our position on the mandate of the Constitution. Bakit tayo may mga senador? Primarily, the purpose is to represent the interest of the Filipino people. Totoo yun. Pero kaso ang problema, hindi naman ginagampanan yung interest ng taong bayan eh. 'Di ba ang interest ng taong bayan, paalala ko lang sa'yo, Congresswoman Luistro, malaman kung sino-sino yung mga sangkot
sumalakot na politiko sa flood control. Ganun ka-basic yun, Congresswoman, di ba? Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, Pinakulong nyo di ba? Pinakulong nyo Wala namang ebidensya Di ba? Kinasuhan nyo lang ng plunder case kahit walang ebidensya. Kaya nga nanindigan si Senator Jinggoy sa prinsipyo niya Kung tutusin, kung ako yon, nagnakaw talaga ako, tatanggapin ko na yung offer para hindi ako makulong Pero kasi, hindi namang ginawa ni Senator Jinggoy kaya nanindigan yan sa kanyang sa kanyang prinsipyo. Pangalawa, pinauhuli nyo si Bato, labag sa konstitusyon. Hindi nakipag-coordinate sa saligang sa Philippine Court. Tama ba yon, Duistro? nasa ospital, or nasa abroad. Ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. Yang sinasabi niyang beyond the coercive power of the Senate, kapag nasa labas ka lang ng bansa. Paano ko nasabi? Ito kasi yan pag nasa labas ka ng bansa, hindi ka nasakop ng Senado. Pagpatay ka na, or yung palyado ka na-stroke yung nagkaroon ka ng aneurysm, na-stroke ka, hindi ka na makakapag talaga cooperate na maayos sa trabaho mo sa Senado. Hindi ka na pwedeng maging Senate judge. Kaso, ang hindi nila binabanggit doon sa Avellino versus Cuenco, si Senator Vicente Soto Sr., yung lolo ni Senator Soto. Wala naman sa labas ng bansa yun Pero in-include pa rin nila sa bilang. 23 yung senador noon. Kaya nga naging 12 ang majority ng Senado at 11. So, 11 plus 12, 23. Pero, ang hindi nila sinasabi, hindi bumoto si Senator Soto Sr. Kasi bakit? Nasa ospital naka-confine. 'di ba? Walang pinagkaiba yan sa nakakulong, 'di ba? Senator Jinggoy nasa Pilipinas nakakulong. Senator Soto, Vicente Soto Sr. nasa ospital, hindi makaboto, pero nasa Pilipinas. Anong pinagkaiba? Iba ng sitwasyon pero parehong nasa Pilipinas. Pero bakit kasama pa rin si Senator Soto? At sila gusto nilang tanggalin si Senator Jinggoy. Parehong nasa Pilipinas 'yon, 'di ba? 'Yun ang nililihim nila sa taong bayan, 'di ba? Ganyan sila kasinungaling sa madalit salita. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes? So, personal opinion ko lang. I believe that the doctrine in Avellino should be applied also in determining the number of votes required for the purpose of conviction. 'Di ba? Gusto na naman nilang baluktutin ang batas kasi nga nagawa na sa Senado yung 12 votes. So, ang gusto nila mangyari, baguhin ulit yung botohan. Gawing 15, babawasan ng isa. Kasi nga raw yung dalawa hindi na pwedeng bumoto. Paano mo naman nasabing hindi na pwedeng bumoto? Pinipigilan nyo 'di ba? Pinipigilan yung bumoto. Kung tutusin, pwede yan ipakiusap sa Sandigan Bayan para maging senator judge sa gabi kulong ulit. O ganun rin si Senator Bato. Kung dadalhin yan sa Korte Suprema, mapapawalang bisa yung warrant of arrest. Yung warrant of arrest ng ICC. Kasi dumaan ba sa Philippine Court? Hindi. Ganun ka-basic yung mga problemang pinalalala nyo para ma-manipulate nyo lang yung impeachment ni BP Sara. Ayan, sunod tayo kay Ping Lacson, yung naging pahayag niya. Mabilis lang to yung kay Ping Lacson kasi maikli lang yung video na to. Ayan, dito tayo. Nagpahayag ng pangamba si Senator Panfilo Ping Lacson hinggil sa bilang ng mga senador na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Senator Lacson, kung sakaling hypothetical na hindi bumaba sa 9 na senador ang mapasailalim sa preventive suspension dahil sa pagkakasangkot sa flood control projects scandal, maaring hindi na sumapat ang bilang nila upang makabuo ng hindi bababa sa 16 na boto. Ayun. So, kapag hindi na sumapat yung bilang nila, may posibilidad na hindi na matuloy yung impeachment ni BP Sara. So, ang problema ngayon nila, hindi na sumasang-ayon sa kanilang sitwasyon. Hindi na sumasang-ayon sa kagustuhan nila kung ano yung mga dapat na mangyari. Ganito yan. So, yung kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, karamihan doon kinasuhan ng plunder. So, kapag nakulong yon, maaaring ma-postpone yung impeachment trial. So, walang impeachment. Ngayon, kung hindi naman nila ipapakulong yon, hindi naman may impeach si BP Sara. Kasi, magiging fair trial yung mangyayari sa impeachment ni BP Sara. Kasi ang kailangan nila 16 votes 'Di ba? Kagaya ng sabi ni Pinky, 16 votes ang kailangan nila para ma-impeach si BP Sara. Sigurado ba sila?
na makakakuha sila ng 16 votes? Yun sa 13 nga lang, hirap na hirap sila eh. 16 pa kaya? Makakakuha kaya sila nun? Lalo na pinagbabantaan nila yung mga senador. Tinatakot nila, kinakasuhan nila ng plunder. Pinapakulong nila. Unless kung manghihimasok na naman ang administrasyon. 'Di ba? Napapayagan yung 12. Kahit na balubaluktot na yung sa Ligang Batas ng Pilipinas, yung Constitution natin. 'Di ba? Para umayon lang sa gusto nila. Yun ang malaking problema ngayon ng administrasyon at ng mga senador ni BBM. 'Di ba? Hindi nila alam kung saan sila ngayon lalagay, kung saang sitwasyon, kung papakulong ba nila o hindi. Kasi kung hindi nila ipapakulong, hindi ma-impeach si BP Sara kasi magkakaroon ng fair trial eh. Kung ipapakulong naman nila, hindi naman matutuloy ang impeachment. Yun ang malaking problema nila. Para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, nagmungkahi si Senator Lacson ng paghingi ng permiso sa Sandigang Bayan upang payagang dumalo at bumoto sa trial ang nakadetining senador sa ilalim ng pagbabantay ng Bureau of Jail Management and Yon, so pakakawalan nila si Senator Jinggoy. O edi mas lalong madadagdagan ng kampo ni SP Alan. Sa tingin nila, makukumbinsi nila yan na bumoto against BP Sara, lalo na't pinakulong nila. Maraming mga posibilidad na mangyari, pero ang isa lang sa sigurado tayong mangyayari talaga, hindi mai-impeach si BP Sara. Kasi wala na eh. Yung 12 nila solid na yun, sa kanila na yun. Yung the rest na 12, hindi na nila magagalaw yung kahit ipakulong pa nila. Kasi kagaya niyan, yung sabi sa Intel, pinangakuan nila si Lani Revilla na kapag bumoto ng yes sa impeachment ni BP Sara, papayagang mag-bail si Senator Bong Revilla. Kaso ang nangyari, nung panahon na nag-yes na si Congresswoman Lani Revilla, hindi sila tumupad sa usapan. So very critical yung sitwasyon ngayon ng administrasyon pagdating sa usapan sa Senado, lalo na sa impeachment trial. Hindi kasi nila pwedeng brasuhin ng brasuhin eh. Kumbaga, kapag brinaso mo talaga yung ibang senador dyan, papalag na yan. 'Di ba? Para makaganti sa'yo. Kaso ang problema, hindi naman yan naghihiganti. Kung ano lang yung tama, yun ang ipinatutupad ng mga senador natin. 'Di ba? Tuloy tayo. Technology o BJMP, kung saan ayon kay Senator Lacson, maaring magiging Senator Judge by day o nakasuot ng robe sa umaga at detainee by night o balik uniformeng PDL sa gabi. Bukod dito, isa pang simpleng opsyon ayon kay Senator Lacson ay ang pagpapatigil muna o pagpapaliban ng impeachment trial. O, 'di ba? Wala kasi silang choice ngayon. 'Yun ang pinangangambahan nila. Ito naman ang mungkahi ni Luis Ro, kagaya ng kanina napanood natin. Gusto niya raw gawing 15 kasi hindi na raw umaayon sa panahon yung 1987 Constitution, 'di ba? Totoo ba yung sinasabi niya? Hindi. Kasi hindi lang umaayon sa kagustuhan nilang mangyari. Kaya gusto nilang baguhin yung konstitusyon. Ang gusto nila, yun dapat ang susundin ng batas na hindi mo pwedeng gawin. 'Di ba? Saan ka nakakita, Congresswoman? Gusto niya kung ano yung nagugustuhan nilang paraan para pumabor sa kanila yung sitwasyon. Kailangan yun ang batas. Yun ang babaguhin. 'Di ba? Isang malaking kalokohan at kabalastugan yung mga pinag-iisip mo, Luis Ro. Hanggang sa matapos ang 90-day preventive suspension ng akusadong senador. And so tuloy tayo dito kay Atty. Powa. Akin, it's the way you deliver it, no? But it has to be factual. Alam nyo, from day one as a spokesperson, ang talagang hindi ko ginagawa, and this is with all honesty, is to spin a story. Kasi once you spin a story, mawalang credibility mo. Totoo yun. Hindi mo pwedeng balubaluktutin yung istorya, paikot-paikutin ang istorya kung ano yung totoo. Yun talaga dapat ang sasabihin mo. Kasi mararamdaman yan ng mga taong kausap mo. Mararamdaman yan ng taong bayan. 'Di ba? Alam nila kung pinaglololoko mo lang sila. So yung kredibilidad mo bilang tao, matatapakan. Kasi hindi ka nagsasabi ng totoo. Pinaiikot-ikot mo lang. Ano bang ginagawa nung kalaban? 'Di ba? Ni BP Sara. O pinaikot-ikot nila si Madriaga hanggang sa iginaguide na nila para makasagot, 'di ba? Kasi alam naman natin na hindi totoo eh. As a spokesperson. So, there are ways naman to deliver things, no, and package things para mas maintindihan ng publiko. But let's be factual. And that's why yan din yung sinusubukan kong gawin. Kahit na mahirap, kasi advocate tayo for client. Yes. Pero sa interviews, I try to be as objective as possible. Kasi highly divisive na itong issue. Totoo. No? Very politicized na yung issue. So,
siguro we owe it to our countrymen, sa ating mga kababayan, na let's not blur the law. Yun ang pinaka-importante, 'di ba? Kumbaga ang gustong sabihin ni Attorney Powa dito, kung ano pa rin yung batas, yung pa rin ang papairalin mo. Ganun ka basic, 'di ba? Kaso ang nangyayari, binabaluktot na naman nila. Ngayon, ang gusto nila, 15 lang ang boboto kasi raw yung dalawa hindi pwede. Oh, marunong pa sa senador to no? Si Congresswoman Luistro 'di ba? Marunong pa siya sa rules ng Senate at sa rules ng impeachment, 'di ba? Yes, we advocate for clients, but at least when it comes to the law, let's not blur the law. Ito yung sinasabi ng Ben Dalo, iba naman yun. Ay, iba yun. Dalo po. iba naman yun. po yun, Iba naman yun. Let's not. Sa akin lang yun. Yun ang ano. Parang naiipit ako dito sa show niyo. Joke lang po yun. So, since na-mention niyo din po si VP Sara, I'm curious po, sa kabila po ng lahat ng pagbabatikos at sa lahat po ng pagsubok na kanyang pinapagdaanan ngayon, ano po sa tingin niyo ang nakikita niyo kay VP Sara na nagpapatunay na kaya niyang magpatuloy? I think she really has her heart in the right place. Nakita ko paano siya makipag-usap sa tao Yun yung importante, yung connection niya sa tao. And si VP, she has a way of just being unbothered by everything, no? Na Tama. minsan, I really admire her for that. Kasi I have to admit, Ang hirap, minsan naisip ko, parang mas stress pa ako kaysa sa Hindi, totoo. Napakahirap ng sitwasyon niya yan. Nagpapakita lang yan na fearless. Pero sa tingin ko, syempre, may kabog pa rin naman sa dibdib yan. Pero mo ba naman, pinagtutulungan ka, kahit sinong tao naman Pero dahil nga kailangan niya magpakatatag, wala siyang choice. 'Di ba? Yun lang ang choice niya, lumaban. Ilaban hanggang sa huli. Kasi merong tinatawag na mga taong naniniwala sa kanya, na kaya niya. Sa tingin ko, doon rin siya humuhugot ng lakas. Kagaya ng sabi ni Attorney Powa, na kapag kausap niya ang taong bayan, yung suporta sa kanya ng 32 million vote na nakuha niya, yun na lang siguro yung tinitignan niya. Kasi alam niyo, sa totoo lang, mahirap napakahirap ng sitwasyon niya ni VP Sara na pinagkakaisahan ka. Gusto kang pabagsakin. 'Di ba? Sabi nga niya, gurgur, gusto siyang patayin, 'di ba? Napakahirap ng sitwasyon ni VP Sara, pero nakikita niyo naman, laban pa rin kung laban. Yeah, she really has her way. I think nakukuha Ganto kasi yung yung karapat dapat na leader ng bansa. Yung kagaya ni VP Sara na matatag, 'di ba? Hindi siya kasi ang pagkakakilala natin kay VP Sara, hindi siya madaling sulsulan dahil alam niya Alam niya yung batas. Alam niya rin yung pangangailangan ng taong bayan. Yun ang kinagandahan kay VP Sara. Alam niya kung ano yung dapat niyang gawin para matugunan yung pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, ng bansa natin. talaga niya yung strength niya sa tao dahil every time may makausap siyang tao, yung suporta, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, it's really there's just some sort of connection na hindi ko ma-explain. Pero she's a listener and she can really approach kahit sino. Yes. Whether Walang tycoon pinipili. yan or ordinaryong Pilipino tulad natin, kaya niya kausapin. Oh, and I am personally a witness to that. Same. Iba talaga. Sobra. Talagang tuloy lang siya sa trabaho, no, attorney? Hindi siya... Kasi ang parating niyang pananaw is binoto siya ng 32 million. Tama. Ngayon, kung titigil ka dahil lang maraming bumabati ko sa'yo, you did an injustice, no, to all these people who trusted you with their votes. So, ganyan naman ang talagang disposition ng ating Vice Presidente. That's why, kahit may ganito, kaya nga binuo niya yung legal team ng maaga Tama, para kahit may mga ganitong left and right na legal issues, sa kanya, maitutuloy niya yung trabaho niya. Maraming salamat po, lalong-lalo na dun sa mga sumusuporta sa ating Vice Presidente. You've been with her since day one at hanggang ngayon, kahit sa kabila ng lahat ng mga batikos, no, at kung ano-ano pang binabato na aligasyon laban sa kanya, nandiyan pa rin kayo. At nararamdaman ko yun, no, kasi minsan yung mga tao really approach me just to give their regards to the Vice President and laban lang daw. So, we really appreciate it and I'm sure the Vice President really appreciates it. Sa inyo siya humuhugot ng lakas, sa inyo kami humuhugot ng lakas. But even to those, no, who might not agree with the Vice President, who might not like the Vice President, siguro ang maasahan nyo lang naman sa amin is, lalo na ako sa mga interviews, I will remain to be as objective as I can. I will not blur the law. No? Kung may tama namang sinabi yung opposing, sasabihin ko naman tama. Diba? So makakaasa lang kayo that we will not spin anything and that we will just defend the Vice President as much as we can, but we will be objective in
terms of what the law is. We will never blur. Ito lang masasabi ko kay Attorney Poa. Etong si Attorney na to, matinik rin to eh. May mga inihanda silang mga sagot dito sa trial ni VP Sara na hindi nila sinasabi sa publiko. So maganda to kapag nag-umpisa na yung impeachment trial. Panoorin natin mabuti kasi doon natin malalaman kung totoo ba talaga yung binibintang kay VP Sara, 'di ba? Pero sa tingin ko talaga walang kakakainin yan yung kampo nila Luistro. Yung sa kongreso na yan. Wala. Mapapahiya sila sa taong bayan. Confident ako na mapapahiya sila kasi alam naman natin eh, 'di ba? Kung ano talaga yung nangyari sa confidential fund. 'Di ba? Talagang titignan natin kung paano sila mapahiya doon, abangan natin. And so bago tayo magtapos, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating ginawang pagkomento dito sa mga pahayag ng mga government official at request ko lang sa inyo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share. And please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.